Ito na siguro yung pinakamadaling setup ng ating display setup. Ito na naman tayo, panibagong video tutorial na naman tayo ng ating iCafe 8 display setup. And today, isi-share ko naman sa inyo kung paano mag-install ng Dota 2. Yo, what's up mga boss? Siyempre, RB Hilary po. Simulan natin sa pag-download ng Dota 2. Dito sa may Google, search nyo lang Steam. Dito, banda rito sa itaas, install in Steam. Then, click install in Steam uli. After ma-download, proceed na tayo sa installation. Then, click next. Sa language, naka-default na siya ng English. Click next. Bago tayo tumulo sa destination folder, gagawa muna tayo ng folder sa game disk drive. Siyempre, para mas organized, ilalagay natin sa folder ng online games. At dito ako magkikreate ng folder ng Steam. Balik tayo dito. Browse natin yung game disk drive kung saan nakalagay yung mga online games. At kung saan tayo nag-create ng folder ng Steam. Then, click install. Then, finish. At dito mapapansin nyo downloading na yung Steam sa folder na ginawa natin. Estimated time, 5 minutes. So, fast forward tayo. After ng installation, log in your account sa Steam. Then, proceed na tayo sa pag-download ng Dota 2. Dito sa tab ng store, sa may search bar, i-type nyo lang Dota 2. Okay, ang Dota 2 is free-to-play multiplayer online game. So, it means, libre natin malalaro ang larong ito. Scroll down lang, tapos click yung play game. Tapos dito naman, uncheck lang natin itong create desktop shortcut at itong create start menu shortcut. Hindi na natin kailangan yan. At dito mapapansin nyo nakalocate na sa game disk drive kung saan tayo gumawa ng folder kanina. At dito meron na siyang almost 66 GB size capacity. Medyo malaki-laki to ha. So dapat meron tayong malaking free space capacity. Sa location folder ng Steam, dito sa Steam Apps, babagsak yung Dota 2 na i-install natin. Almost 45 minutes to 1 hour ang installation na to. It depends kung gaano pa kabilis yung internet mo at specs ng PC mo. So, fast forward tayo. Baka hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook page. I-follow mo na ako. Ito yung page ko. After ng installation, test natin muna yung gameplay kung gagana ba ng maayos sa server bago tayo mag-proceed sa next step. As always, dapat bago tayo mag-proceed sa client, make sure na gumagana sa server yung laro ng maayos. Fast forward na natin itong napakahabang introduction. After gumana yung Dota 2 sa server, ilalagay naman natin sa may game menu. Siyempre para mas organized at mas madali nilang makita yung ating mga games. Quit ko lang muna to bago tayo mag-proceed. Okay, sa may game disk drive dito sa may folder ng game menu, click lang yung Sync EXP under ng tab ng online games. Dito natin i-drag yung icon ng Steam galing dito sa may desktop. Balik tayo sa folder ng game disk drive sa folder ng online games. Then Steam. Under ng Steam folder, hanapin lang natin yung folder ng Steam app. Double click, common, then Dota 2 beta, then games, tapos bin, tapos Win64. At dito right click lang natin yung application ng Dota 2. Then gagawa tayo ng shortcut. Before natin i-drag sa game menu, rename natin muna. Para mas madali, tanggalin na natin yung word na shortcut. Then, saka natin i-drag dito sa may game menu. Ang ginawa ko dito ay gumawa ko panibagong shortcut ng Dota 2. Dahil minsan hindi gumagana yung shortcut na galing sa installation pagdating sa game menu. Okay, uulitin natin ulit. Sa mga gusto matuto mag-install ng game menu, meron tayong video tutorial dyan. Ilalagay ko lang dyan sa may comment section, banda dyan sa may ibaba yung link. Or ilalagay ko na lang din dyan sa may description box. Now, try naman natin ulitin kung gagana ba yung shortcut na ginawa natin dito sa may game menu para mas sigurado tayong working yung ating Dota 2 pagdating sa client. At sa mga may gusto ng copy ng game menu, nasa comment section lang yan ng aking Facebook page. I-search nyo lang RB Hilario Official. At sa mga hindi pa naka-follow, i-follow nyo na mga boss.
After natin mapagana sa game menu, proceed na tayo sa client setup. Sa IKP8 console, under ng client manage, make sure lang natin naka-off yung PC client bago tayo mag-proceed. Sa PC1, right-click lang, then open super, then piliin lang natin itong may current, then press OK. Dito mapapansin nyo nagbago yung status monitor ng PC1. Ang ibig sabihin niyan, lahat ng gagawin natin sa PC client ay pwedeng masave. Sa madaling paliwanag, para ka nag-boot to ng deep freeze. Then, saka natin open yung ating PC client. Dito sa client, ang gagawin lang natin dito ay iraran lang natin yung Steam. Almost same sa portable na Counter-Strike na ginawa natin. Kung napanood yung video ha, almost same lang, iraran lang natin yung games. Fast forward tayo. Habang hinihintay natin yung loading na to, para sa hindi pa nakakapanood ng how to install portable Counter-Strike in diskless setup, at yung iba pa ko pang how to, ikakard ko na lang yan dito sa itaas. At doon naman sa mga nagtatanong kung anong ginagamit kong keyboard, mouse at headset sa computer shop, nakakard lang yan dito sa itaas, at ilalagay ko na rin yung product link dito sa my video. Wait yun lang hanggang sa matapos yung loading. Medyo mabagal lang kasi to dahil ginagamit kong server dito is for video tutorial purposes only. Hindi ganun ka-powerful. At dito mapapansin nyo na updated na yung ating Dota 2. Quit ko lang muna to bago tayo mag-proceed. After natin ma-setup yung PC client, shutdown na natin itong ating client PC. Then, balik na tayo sa may PC server. Dito ulit sa PC server, sa IKP8 console, under ng client manage. Dito sa PC1, right-click, then select turn off user, then press yes. Sa restore point name, ilagay na lang natin, install Dota 2. Meron na tayong ilang video na kung paano mag-save ng client setup. Hanapin nyo lang, how to set up assorted clients in diskless setup. At dito ko na tatapusin itong ating video. Kung meron kayo ibang katanungan, mag-comment lang kayo dyan sa may comment section sa banda dyan sa may baba, or mag-comment kayo sa aking Facebook page. I-search nyo lang, RB Hilario Official. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo at paki-hit na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time may bagong video na ilalabas. So hanggang dito na mga boss. Peace out.